Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Luwas nga pagbisita sa 21 ka mga samang sa syudad sa Sugbo. Gipaniguro. Serbisyo sa Philippine Coast Guard 7 mas gipaduol ngadto sa publiko pinaagi sa iCare program. Kasong plunder, pagpanuhol ug pagpangurap gipasaka batok sa mga nalambigit sa ghost projects. Motorsiklo ni counterflow nalatayan og truck sa Balila, Dakbayan sa Mandaue. Driver sa motor, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga bus terminal sa Sugbo andam na sa pagdagsa sa libuan ka mga manguliay karong kalagkalag. Aduna sila i-deploy nga mga emergency ug standby buses aron makasakay ang ubang pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangunay silang Gobernador Pamela Baricuatro sa pagsusi sa kahimtang sa Cebu South Bus Terminal karong adlaw. Gilaw man nila ang pagdagsa sa moabot sa 20,000 ka mga pasahero sa South Bus Terminal pa lang sulod sa sakaadlaw sugod karong Oktubre 30. Karong andam na ang mga terminal sa lalawigan. Pipila sa gimo mga lakang mao ang pag-deploy sa emergency ug standby buses. Kini aron makasakay ang ubang mga pasahero sa higayong magpunsisok na sila sud sa terminal. So ato ani serbisyo sa katawhan. So we want to make sure na komportable ang atong mga pasahero nga manguli sa probinsya. So mao na we will also provide mga free water diri sa inside the terminal and outside the terminal. Laing laka nga gihimo mao ang satellite bus terminals sa duha ka mga syudad diin gitugutan kini karong Oktubre 30 hangtod 31. Sumapas sa terminal manager nga si Ahmed Quizon nga kabayn lang kini sa decongestion sa mga dagkong terminal. Nahimutang among mga terminal sa Kinasang Anpardo sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandaue Reclamation Area. Nay mga personahe ang Kapitolyo nga manghatag og kupon alang niya to identified nga vulnerable passengers ug sila mahatagang priority in board ni libreng sakay ang mga rescue buses. Gipaybaw sa Dibre 4 nga sugod Nobyembre 2, ilibkas na ang entrance fee alang sa mga taxi units nga mosulod sa terminal. Kini aron mapaspas sa pagpasakay sa mga pasaherong nanaog gikan sa gisakyang bus. Samtang nakauyon ra si Bari 4 sa nahimong mga kalambuan sud sa South Bus Terminal. Sama na lang sa air-conditioned nga palibot, ingon man saktong agyanan alang sa mga senior citizens ug PWD. Unsa man ning assessment sa mga bag-ong public restroom sa terminal? Thank you, Tapla. It's the same design as the one there, but that one's bigger and this one's smaller. Pero other than that, parihara og kanang facility, and then I hope nga ma-maintain sa ato ang mga tawrad sa make sure nga ang trash makuha kay gagmay ra kayo ang trash can ninyo. Hinungpadayon pa ang renovation sa palibot sa South Bus Terminal aron mas haruhay ang tingbiyahe gikan sa pagpa-aspalto sa gawas hangtod na sa real-time monitoring
monitoring sa mga nagbiyahe nga bus. Ang next step niya na mao nga ang maong application nga makita nato ang arrival, departure or delay sa ato mga buses, ma-load na niya na nato sa ato mga cellphone aron ang mga pasahero masayo na lang nilang access ang information ug naa na ba or umaabot ba or na-delayed ba ang ilahang mga bus. Ian Navarro, CCTN News. Milawat og Executive Order number 29 si Mayor Nestor Archibal aron masiguro ang luwas nga pagdagsa sa mga tao sa 21 ka mga samang dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Hatagan og pagtagad sa kagamanan sa dakbayan ang subsob nga security operations sa 7 ka mga dagkong sementeryo sa syudad. Nakalatid sa iyang mando ang klarong entrance o exit point aron dili mag-stampede. Barguhon usab ang mga hait nga hinigiban, armas de fuego o mga ilimnong makahubog. Dili usab tugutan nga makapamaligya sud sa mga samang ang mga maninda og pagkaon, kandila ug buwak. Number one, nagatiman ang grupo nato sa disaster. The second one, ang grupo nato sa mga pulis. And the third one, kaning mga tao na atong gitan-aw nga mo'y makatabang pagpanglimpyo sa atong syudad. Gipabutangan og mga portable toilet ang sud sa St. Joseph Parish Roman Catholic Cemetery sa Barangay Giso, siyudad sa Mandawi. Magamit kini sa publiko nga muduaw sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Aduna usay gipahigayon nga clean up drive paglimpyo sa sementeryo sa labing dagko nga samang sa Mandawi. Nitabang ang mga volunteers, chapel leaders ug nagkadaiyang organisasyon. Kaganinang buntag pipila usab ka mga individual ang niuna sa pagbisita sa sementeryo aron paglimpyo o pagpintal sa panteon sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Serbisyo sa Philippine Coast Guard 7 mas gipaduol ngadto sa publiko pinagi sa iCare program. Usa sa mga inisyatiba nga gihimo mao ang pag-abag sa mga labing nanginahanglan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong gipaduol sa Philippine Coast Guard 7 ang serbisyo ngadto sa katawhan pinagi silang iCare program. Niadtong Sabado, gilo sa dila ang iCare program kuyog ang mga beneficiaries gikan sa lungsod sa Cordova. Ang iCare program kon intensified community assistance, awareness, response and enforcement naglangkob sa pipila ka mga himuonong nga inisyatiba. Usa na nini mao ang community outreach diin nagtinabangay ang Coast Guard stations, Coast Guard Auxiliary ug ubang partners aron matabangan ang mga labing nanginahanglan. Nakigalay no sabang Coast Guard sa mga barangay partners aron moabag sa ilang kampanya bahin sa marine safety ug pagpanalipod sa kalikupan. Kay mao man gud niya ang atong mahimong mga katabang nato no sa pag performance nato sa atong functions, particularly sa kaning mga coastal barangays nga usahay layo na siya sa mga opisina sa Coast Guard. So we will be training, we will be indoctrinating ang atong gitawag nga mga community support partners. Pinaagi sa iCare program, makabot ang tingwa sa Philippine Coast Guard nga masiguro ang tumang kaluwasan sa tanan ngadto sa kadagatan. Og makabot kini pinagi sa tinabangay sa ahensya, local government units ug ubang stakeholders. We recognize that to be truly effective in our mission, we must work hand in hand with the people we serve. The partnership that we have today cannot be measured by the number of years we work together. Giango pinuon sa LGU Cordova among inisyatiba dungan sa pagpasalamat ngadto sa Philippine Coast Guard. This is only the beginning ang atong partnership with Philippine Coast Guard, with all the personnel and the auxiliaries sa Philippine Coast Guard kay kini siyang tanan para ni sa atong katawahan. Gian Navarro, CCTN News. Drainage line sa merkado sa dakbayan sa Lapu-Lapu nasugatan o nasuta nga barado sa mga basura. Kini mo'y gitumbo kahinungdan sa pagbaha diha sa maong dapit. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagtapunog nga mga basura ilabi na gyud mga plastic water bottles ang nakita ni Congressman Junior Dahong Chan ato sa iyang pag-inspeksyon sa gitrabahong drainage project sa GY de la Serna Street, Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City kaganihang buntag. Ang kasamtangang gitrabaho mao ang atubangan sa barbecue station sa merkado, kundiin pulihan og bago ang kasamtangang drainage system.
Matod sa kongresista nga gamay ang kasamtangang drainage line ug nabarado pa tungod sa mga plastic bottles nga mohinungdan sa pagbaha sa merkado. Diin ang drainage 1960s pa ni. Silted na kayo, gamay pa kayo, karaan kayo, kay tungod ang gigamit culvert lang, no? Katong gitawag og imbornal nga gagmay. Ibutyag si Congressman Chan nga aron masolusyonan ang problema sa baha sa mong dapit, pulihan ang kasamtangang drainage line ug box type culvert. Ang maong proyekto adunay budget nga 73.5 million pesos ug proyekto kini ni Mayor Cindy Chan sa dihang siya pa ang kongresista. No, I think this is 2.2 meters ang gilapdon. So dako jud kayo sa coverage sa tubig nga makabuhilo siya. This is GY de la Serna, no? All the way to Manggubat, manang skina Manggubat Street, all the way to Punta Rizal in Caltex, no? Dugang pa sa kongresista nga ang outfall sa mong drainage project nahimutang sa likod sa simbahan sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine. Sigon usab niya nga gitinguhang mahuman ang atubangan sa barbecue station sa dili pa ang fiesta, ilabi na nga ubay-ubay nga mga negosyo ang maapektuhan ug galing di kini mahuman. Apan karong tuiga usab gitinguha nga mahuman ang kinatibuk ang proyekto. Sa pagkakaroon gipangayo sa kongresista ang kooperasyon sa katawhan nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura. The solution is to have a drainage, but dili lang kutob diha na kinanglan po ta og kooperasyon, tabang, disiplina sa mga atong mga kaigsuonan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, kasong plunder, pagpanuol ug pagpangurap gipasaka batok sa mga nalambigit sa ghost projects. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, prime suspect sa pagpusil patay kang Police Captain Joel Diparini nga si Leonardo Manto Jr. mutahan siyang kaugalingon didto sa Campo Crame. Kini tungod sa iyang pagtuo nga patyon sa mga pulis dinhi sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mga ikong pasaylo atong pamilya sa ako ang na pusilan kay ako, ma'am, sir, bisagamay, wa gina nasud sa kung kuan nga masukol ko og gobyerno kay akong pangandoy maggobyerno ko nya wa mo human og eskwela kay pobre man mi mo ako mga pag-umangkon ako mga anak pulis jud akong ipakuha di jud ko ingon nga nana kong pagkatao nga mamusil ko og kuan panginlan ko nga karon nga namusil ko ang ako napusilan. Dangay pasaylo ang prime suspect sa kamatayon ni Police Captain Joel Diparini nga si Leonardo Manto Jr. alias June. Atol sa exclusive interview sa DYHP-RMN Cebu, pinaagi ni Atty. Rufil Fernandez Banyok. Gibutyag ni Manto nga wala siya masayod nga mga pulis di ay ang iyang gikaenkwentro ug kung nasayod pa lang siya dili gyud unta kadto mahitabo tungod kay dako kayo ang iyang respeto sa mga pulis. Diha na siya nakugang nga sa iyang pagtan-aw sa dagway sa nabatay ug bitong anusab ang ilang silingan nga pulis di ay kini. Kay bawo pa lang ko mga pulis to, di to mauna ato kay dako kay kog respeto kay akong kurso
pulis akong mga pag-umangkon, akong anak, pulis akong ipakuha. Ako kay gusto kay di jud ko gusto nga mutabang pamagani ko ng mga kuan, manginahanglan akong tabang nga mga the uniform. Unsa may kurso nimo, criminology ka? Mato ni Manto, ngagikan pa sa syudad sa Talisay, yan ang ganabantayan, nga doon usa ka motor nga nagsunod-sunod sa iyang sakinan, nga Mitsubishi Strada, ug wala siya magtuo nga mga pulis na kanto. Gumikan ini nagduda siya, nga ang kaliwat niya tugang kanhi kapitan sa dakbayan sa Toledo, nga giposil patay, sa lungsod sa Banamban ang nagsunod-sunod kaniya, kay gusto nga mobaws. Nakugang dalang matod pa siya nga sa iyang pagliko, paingon siyang balay tungod sa iyang tindahan sa Sitio Balao, barangay sa Lundos, Bukiran, dapit sa syudad sa Subo, gipamosil na siya sa nakamotorsiklo. Wala palagi ka naog ni ambak na pag-ambak. Mao man jud nakita na ko nga armas. Muto nga ni doko ko, ni buto pag doko na ko, ang kabir ko ba? Doko ko, dungan jud ko bunot sa ko armas niya. Akong akong gisiptig siguro, akong kamot ako nang mauray bisig wa ko kakita, ako patuyang na kong kablit. Diha pa kasi yung pick up na panahon na. Diha. Yang ko ni Manto nga sa dihang nagbaos-baos na sila o pinusilay, dunay laing buto sa armas, ngayang nadungog nga iyang gituhuan, nga gikan sa mga silingan nga mitabang kaniya. Wala na siya mubutsyag kung kinsa nga iyang silingan nga mitabang niya, nga mo'y nakaingon nga naigo sa kalawasan og ulo si Di Parini. Kadungog yun ko nga, pagpaka-paka na, naadyo ko nadunggan pila to ka buto, dagko yung gaya nga buto. Kaya ba, impor ba to, usang armasa, usta dagko kayo buto. Bot pa sabot, doon na imong backup, doon na yung tabang nimo. Aning panahon na? Murag na ay nitabang nako, wa ko kahibaw kinsang silinganan nako, nga nitabang nako. Pero des balay, ako ra mga anak na dito, wa may laing tao dito. Hugot ing nakak ni Manto nga nalabigit siya og illegal nga kalihukan sa mga usa siya ka gun for hire, gun runner ug usa siya ka hitman. Ang makapamatuod niini nga wala siya pending nga warrant of arrest bisan unsa nga kaso, gani bag-o pa siya nakakuha og police clearance alang sa lisensya siya mga armas. Awhag niya sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga may nag-imbestigar sa iyang kaso nga ang tinuod lang ang ipagawas ug dili siya himuan matud pa og bakak nga istorya. Alang niya self-defense ang iyang gihimo tungod kay siyang giunahan sa pagpusil ug igo lang siya nga mibaws. Tungod kay dunay namatay sa habig sa kapulisan, iyang gisaan nga andam niya kini nga serbisyuhan sa bilangguan. Mutahan siya sa iyang kagalingon dito sa Kampong Krame. Gumikan kay wala siya salig kung dinhi siya mo surrender sa mga pulis sa Sugbo. Ang akong plano attorney, muadto ko og Krame. Kay adto ko mo surrender sa Krame kay kung ari ko diri sa Cebu, klaro mo kayo, buhatan sa kong senaryo nga ni sukol ko ni kung nangilog og armas, mao nga namatay ako og na ako'y kalapasan. Di lang ko nila unanaon mo, bayad man ko sa ako man ang serbisyuhan. Pero unanawagan lang ko, kung kinsa tong kadungog nga mga opisyal, ilan lang yun di ko sa anang legal yun nga pag-imbestiga. Tinuod yun nga nahitabo ba? Kaya kung mamutbuta diri sa kuan nagkamatay na to, na may ginoon ng tanaw, kinsay nagbuhat og tinuod og dili. Una nang imitahan siyang kaugalingon ang iyang igagaw nga si Jandre Gukong Manto kang konsyal Dave Tungulak sa Dakbayan Sugbo kag gitudlo nga usa sa mga kauban ni Leonardo Manto nga naghimo sa krimen. Si Jandre uban sa lain pa nga mga personalidad sa barangay Sudundos ang nana sa kustodiya sa kapulisan ug gipaubos na sa investigasyon. Arnold Bustamante, CCTN News. Independent Commission for Infrastructure may pasaka og reklamong plunder o pagpanuhol o pagpangurap batok sa gingong mga lambigit sa ghost projects. Lakip sa mga gikasuhan sa ombudsman sila si Senator Joel Villanueva o Jinggoy Estrada. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gisugyot sa Independent Commission for Infrastructure ang pagpasaka og reklamo batok nilang Senators Joel Villanueva o Jinggoy Estrada, kanhi Kongresista Zaldico og Mitch Kahayon, kanhi COA Commissioner Mario Lipana og uban pa. Giduso nila ang kasong pagpanuhol, plunder og pagpangurap ngadto sa ombudsman. Matod ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. nga nakabot nila ang mong recommendation base sa nakuhang testimonya og pagsaysay sa managlahing mga saksi. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa questionabling flood control projects nga gituuhang tinubdan sa pagpangurap. Dason pa ni Reyes nga niabot og 30% ang kickback kun bahin sa budget gikan sa maong mga proyekto. Payments were reportedly caused to DPWH engineers and cooperating contractors to secure projects and awards to facilitate the release. Paaboto ni Villanueva ang kopya sa mong reklamo sa ombudsman aron makadepensa sa ilang habig. Samtang hugot nga gihimakak ni Estrada ang maong mga pasangil. Human gidawat sa ombudsman ang mong reklamo, subsub na usab ang validation nila sa mga ghost projects.
Naninguha si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga maduso ang kaso batok sa mga nalambigit sa pagpangurakot karong Nobyembre 25. Sa indictment na, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Because, itayin lang natin, malapit na yan. Gikumpirmar sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga wa na sa Pilipinas ang tulo ka mga air assets nga konektado kang kanhi Kongresista Zaldico. Padayon usab ang ilang monitoring sa tanang registered air assets pinasubay sa mga balaod. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gitabangan sa Department of Tourism 7 ang dili mo minus 4,000 ka mga tourism workers nga apektado sa magnitude nga 6.9 nga linog. Pinaagi kini sa Financial Assistance Relief Packs ug lain-lain pang abag gikan sa ubang ahensya sa gobyerno. Atol sa pagtayog niadtong September 30, naapil sa pagkaguba ang mga laaganan o karaan nga mga simbahan. Padayon pa ang pag-assess karon sa ahensya kung pila ka ang gibilin nga danyos. Nakita sa DOT7 OIC Regional Director Helena Asis Dimpas nga dali ra nga nabalik sa normal ang operasyon sa mga hotel o resort sa norte human sa linog. We have an ongoing survey, no, as soon as ato na itong ma-pull together ang ato ang data on the ground, fed directly by the accommodation establishments, and at the same time our tourism officers, ato yun yung ipahibaw dayon na figure. Silutan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City TUDA ang kinsang manaway ngadto sa ubang pasahero. Wa gikalipay ni City TUDA Chief Jonathan Tumulak ang mga sumbong bahin sa body shaming sa mga manakayay sa mga pampublikong sakyanan. Apil na niini ang konduktor sa modern jeepney nga nagbugal-bugal ngadto sa lawas sa usa ka pasahero. Igo lang nga gipahimangnuan ni Tumulak ang maong konduktor o driver nga magatubang og kaso kung mausban pa kini. Kaya duman sa City TUDA nga kung gipahinumduman sa City TUDA ang tanan nga mga driver, operator o konduktor nga ipakita ang pagka-professional sa mga pasahero pinaagi sa maayong pamatasan. Gobernador Pamela Baricuatro nitataw nga way labot sa politika ang pagtudlo kaniya isip Regional Development Council 7 chairperson. Mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nag-appoint kaniya sa maong katungdanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human nakadawat sa maayong balita gikan sa Malacañang. Gitataw ni Gobernador Pamela Baricuatro nga trabaho lang gyud og walay sagol nga pamulitika ang bag-ong katungdanan isip chairperson sa Regional Development Council 7. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagtudlo kang Baricuatro aron panguluhan ng RDC7 hangtod sa 2028. Sukad natong ting kampanya, nagpasakop si Baricuatro sa PDP laban o gipaluyuhan sa mga Duterte ang iyang kandidatura sa pagkagobernador. Bisan pa man og dili ka aliado ang nag-appoint kaniya, gihangop gihapon kini sa gobernador aron matuman ang tumong sa RDC7 nga mao ang pagpalambo pa sa rehiyon ug sa katawhan. Although I welcome it, no, and I'm deeply honored and grateful for the trust that has been bestowed on me by the administration, by the President, Ferdinand Bongbong Marcos, Secretary Bersamin, and of course the DepEd family. May nungdaman sa ilang General Assembly meeting natong Agosto, nagdumili si Baricuatro sa nominasyon aron may mong chairperson sa RDC7. Gitugyan na lang kini ngadto nilang Cebu City Mayor Nestor Archival ug Bohol Governor Erico Aris Aumentado. Apan nakita sa opisyal nga niresulta na gyud ang daling pagresponde sa Kapitolyo sa Sugbo ato sa pag-igo sa magnitude 6.10 nga linog sa norte. I think the President got a lot of our feedback from the secretaries who work with us closely. So I think that must be it, you know, must be the way we run the Capitol. Malambigit mismo si Baricuatro sa mga plano o mga proposals alang sa mga proyektong himuon sa Central Visayas. Dadun niya nga to sa RDC7 ang transparent ug mayong panggoberno sa probinsya aron hayan mo lambo pa ang Sugbo ug Bohol sa umaabot. I'm really committed, no, to bring
big projects to Cebu. And the same kind, sa akong gidala sa Kapitolyo, no, ang governance that listens, na integrity o transparency. Gihangop ni Department of Economy, Planning and Development 7 kun DepDev 7 Director Jennifer Britania ang pagtudlo ni Marcos Jr. Kambari 4. Pinasubay kini sa gilaumang collaboration tali sa Sugbo ug Bohol kun Sugbohol. Samtang gi-congratulate ni Aumentado si Bari 4 og nagtuo nga magpadayon ang mga nasugdan human siyang termino sa RDC 7. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan ni klaro nga wa mangilog sa katungdanan sa iyang asawa isip mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini sukwahay sa gituhuan sa mga konstituente nga siya gihapon ang nagdumala sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nitataw si Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan nga ang iyang asawa nga si Mayor Cindy Chan mao'y mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinihuman nga ubay-ubay ang mga komento sa mga netizens sa social media nga bisan og si Mayor Cindy na mo'y mayor apan ang iyang bana nga mo'y kanhi mayor mo ilang nakita nga mo gihapon ang nagduma sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Congressman Chan nga karon nga usa na siya ka kongresista, ang mga trabahoon sa kongresista mo iyang giatiman og dili ang responsibilidad sa mayor. Sama na lang sa pagsusi sa mga nasugdang proyekto ni Mayor Chan sa dihang siya pa ang kongresista. Sigon pa ni Congressman Chan nga igo lang siyang nitabang sa iyang asawa. The mayor is Mayor Cindy. This is my work, no? This is my work as a congressman for the drainage, no, for infra projects. So manang trabaho, baha, problema sa baha, na. But you can see the work of Kong Cindy as an executive, naabot siya sa iya pong trabaho as a mayor, no? Nga siya saludo po ko niya. Dugang paniyang lahi-lahi man sila og estilo silang pagduma apan susama lang sila og direksyon. Usa sa iyang giklaro nga wa niya giagawan si Mayor Cindy Chan sa iyang katungod isip mayor sa Dakbayan. Wa man siguro ko mo overlap sa trabaho sa mayor. Ang ako lang itabang lang jud ko, no? As a public servant, no? It is bound my duties and responsibilities being a congressman. Ang ako lang nga kung dunay mga yugtabang na to, dapat ato la pong aksyonan. Samtang nibutyag usab si Mayor Cindy nga girespeto siya sa iyang bana nga siya na mo'y nagduma sa syudad ug igo lang siyang gigiyahan ni ini. But I'm so thankful with Kong Ahong that he is guiding, he is helping me, pero dili nin na siya mayor, no? So to set the record straight, I am the mayor now, and he respects my decisions. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, motorsiklo ni Counterflow nalatayan og truck sa Banila, Dakbayan sa Mandaue. Driver sa motorsiklo patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops. Straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. This is all love.
our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ, praise the Lord, and we are one. Loving and come to thee. Our heart is one with sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Oasis of love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. Our God is one with sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Ma, wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, let me lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, driver sa motorsiklo nga may counterflow patay, human malatayan o truck sa Hernan Cortez Street, Barangay Banilad, Siyudad sa Mandaue. Barangay makigalayon sa Department of Public Works and Highways pag-ayo sa karsada. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa kuha sa CCTV sa Barangay Banila DRRM sa siyudad sa Mandaue, makita ang motorsiklo nga may counterflow sa usa ka truck. Apan pipila ka higayon niini, nakalit og katumba ang iyang motorsiklo og nalatayan sa six-wheeler nga truck nga nagsunod kaniya. Nahitabo ang insidente sa Hernan Cortez Street sa Barangay Banilad niadtong Lunes sa hapon. Matud ni Kapitan Greg Yap nga self-accident ang nahitabo, kasamtangan ang gihaya ang lalaki nga taga Barangay Kasuntingan. Matud ni Hil Rituya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Team, nga gilayon rang nahatag nila ang truck human magkasettle ang driver ug pamilya sa biktima. Gitugan ni Kapitan Greg Yap nga accident prone ang dapit. Hinungdan niini makigalayon sila sa Department of Public Works and Highways tungod National Highway man ang daan. Akong butangan accident prone area. Mas ganahan jud ko ma-overlihan o asfalto kay para mawato ang iyang murag sinaw nga kuan ba klase sa simento. Kanausab nila nga magbutang og signages sa lugar pagpahibaw sa mga motorista nga accident prone ang daan. Giyawag ang mga driver nga kanunay mutuman sa lagda sa trapiko og magpabilin sa ilang lane. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Formal nga gablihan ang mga bag-ong pasilidad sa Mandaue City Police Office nga naglakip sa bag-ong renovated nga Tadio Z. Owano Conference Room o Command Center, ingon man ang Health and Fitness Gym. Ang mga pasilidad nga gidonate sa kadagkuan sa Mandaue Lions Club. Si Police Colonel Cirilo Acosta, MCPO Director, nipadayag sa iyang pagpasalamat din ang MCPO sa kagamhanan sa syudad o stakeholders nga padayong pagsuporta sa ilang saad o dedikasyon nga magpabilin ang kalinaw ug hapsay sa syudad sa Mandaue. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.